So eto na nga, usap-usapan ulit sa kanto at online ang tinatawag na flood control issue, lalo na't kasabay nito ang sunod-sunod na baha at bagyo na ramdam ng maraming Pilipino. Base sa mga lumabas na ulat, umabot na raw sa isang kritikal na yugto ang investigasyon ngayong Pebrero matapos buksan ng Department of Justice ang preliminary hearings. Kung pagbabasehan ang mga dokumentong isinumite, ang sentro ng usapin ay ang pondong aabot sa mahigit 500 bilyong piso na inilaan para sa flood mitigation mula 2022 hanggang 2025. Sa ilang lugar tulad ng Bulacan at bahagi ng Central Luzon, may mga proyektong pinunduhan ng buo pero wala umanong aktual na makitang istruktura. Dito lumabas ang salitang ghost projects ayon sa mga investigator. May mga whistleblower din, kabilang ang dating district engineer ng DPWH na nagsalaysay na bago pa raw magsimula ang konstruksyon, may standard na bawas na umaabot sa 25 hanggang 30% mula sa budget ng proyekto. Ayon sa kanila, kaya raw minsan madaling masira ang mga bagong dike kahit hindi kalakasan ng ulan dahil maliit na lang ang natitira para sa materyales at aktual na trabaho. Lumitaw rin sa records na sa libo-libong accredited contractors, iilang kumpanya lang ang nakakuha ng malaking bahagi ng pondo. Dahil dito, nagsimula na ang DOJ na magpadala ng subwena sa ilang high-profile na pangalan. Kabilang dito ang 2 dating senador na idinawit sa testimonya ng whistleblower na parehong mariing itinanggi ang mga paratang at nagsabing haharapin nila ito sa tamang proseso. Nabanggit din ang dating DPWH Secretary na nagsabing mabibigat ang mga akusasyon at sinusuri pa niya ang detalye ng reklamo. May isa ring mambabatas na tinukoy kaugnay ng malalaking kontrata ng mga kumpanyang may kaugnayan sa kanyang pamilya base sa mga ulat. Napansin ng netizens na may halo ring politika at timing ang lahat. Naalala ng publiko ang pahayag ng Pangulo noon na may makukulong daw bago magpasko pero hanggang isang kontratista lang ang kusang sumuko. Ayon sa isang survey, bumaba ang tiwala ng ilan sa kakayahan ng administrasyon na resolbahin ang issue at dito nagsimula ang mas maraming tanong online. May dagdag pang intriga nang mabalita na ibinasura ng DOJ ang ilang tax-related na kaso laban sa parehong kontratista, kahit nilinaw ng ahensya na tuloy pa rin ang mas mabibigat na kaso kaugnay ng plunder at graft. Para sa ilan, parang dalawang magkaibang mensahe ito, habang para sa iba, bahagi lang daw ng legal na proseso. Samantala, ilang environmental groups ang nagbigay ng matitinding pahayag, sinasabing ang pagkawala ng pondo ay may direktang epekto sa kakayahan ng bansa na maghanda laban sa climate disasters. Base sa kanilang mga estimate, bilyon-bilyong piso kada taon ang nawawala na sanay nakalaan sa proteksyon ng mga komunidad laban sa baha at bagyo. Dito pumapasok ang moral na bigat ng issue, lalo na sa harap ng mga nasawing buhay at nawasak na kabuhayan. Sa mga susunod na linggo, inaasahang haharap muli ang mga respondent sa DOJ at doon isusumite ang mga karagdagang dokumento at sagot. Sa ngayon, maaari pa silang bumiyahe pero nasa ilalim na sila ng immigration lookout ayon sa opisyal na pahayag. Bago tayo magtapos, huwag kalimutang i-like, i-share at i-follow ang Opinion Online para sa mas marami pang ganitong usapan. Sa lahat ng ito, ano sa tingin mo, simpleng sablay ba ito ng sistema o may mas malalim pang dahilan kung bakit ganito ang naging basa ng publiko?